Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging mainit ang bangayan ngayon ng ilang mga senador at kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon hinggil sa malawakang anomalya sa mga flood control projects ng bansa. Noong isang araw ay mainit na revelasyon ang binitawan ni former Senate President Jesus Escudero at Senator Marcoleta laban kay Martin Romualdez. Marahas na pinangalanan ni Escudero si Romualdez na di umano'y utak sa di pagkakaintindihan at pagwatak-watak ngayon at ang pang-aatake sa Senado lalo na sa mga senador na idinadawit sa mga insertions at di umano'y kickback sa mga ghost and substandard projects. Na sinagot naman ni Romualdez na isang diversion umano ang privilege speech ni Escudero dahil imbis na dirsang sagutin ang mga isyu na ibinabato sa kanya ay umiiwas di umano itong sagutin ang isyu. Sa kaugnay na balita ay inanunsyo naman ng Kongreso ang biglang pagbitiw sa pwesto ni dating chair ng House Appropriations Committee na ngayon ay nasa top list na sangkot sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects ng bansa at mga insertions ng budget ng GAA or General Appropriations Act na si Zaldico. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay nababahala na sa panibagong update ng ICC prosecutors hinggil sa susunod pang-aaristuhin ng ICC na may kaugnayan sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ayon sa inilabas na report ng ICC or International Criminal Court, kasabay ng paglabas ng mga kaso na isinampa laban kay dating Pangulong Duterte ay ang iba pang mga aaristuhin na itinuturing ding mga co-perpetrators ni FPRRD noong war on drugs. Pinangalanan na si Senator Bato de la Rosa at dating DOJ Secretary Aguirre at iba pang mga sangkot na maaaring sisilbihan ng warrant of arrest ng ICC anumang oras. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog, nung isang araw, na-discuss ko na ito. Alam nyo naman na pumunta ako ng dahig, mga kabunyog, mga kababayan. Nasa Europe po ako ngayon. Pumunta ako ng dahig mula September 21 to September 23. Dapat sana a-attend kami sa hearing ng yung confirmation of charges hearing ni Duterte. Kay-schedule sana yan, September 23, kaya lang. Maraming maniobra yung mga abogado ni Duterte, sila Kaufman, nag-request sila, humiling sila sa ICC pre-trial chamber na wag na daw munang ituloy. Unfit for trial na daw si Duterte. Pero kahit hindi natuloy yung trial noong September 23, tumuloy pa rin kami ng mga abogado na tumutulong sa mga biktima, nakikipaglaban para sa hustisya, no? Kasi naka-schedule na yung aming mga tickets, mga hotels, eroplano. At saka hindi maganda na parang hahayaan na lang natin yung ganyan. Kahit ginagawa nila yung mga maniobrang ganyan, hindi tayo papayag. Kaya tumuloy pa rin tayo. Nagrally tayo dun sa ICC noong September 21. Sa International Court of Justice din, September 23. Nag-press con din tayo September 22. Sana napanood nyo. Kasama ko si Attorney Chrissy Conte. O mga kabunyog, may ba ngayon? Nung isang araw, diniscuss ko na to. Kasi itinuloy pa rin ng prosecution yung pag-file nung inilabas na ng prosecution yung mga charges kay Duterte. Na-discuss ko na rin yan nung nakaraang araw. Sana nasubaybayan nyo. Yung mga charges kay Duterte, dinitalye. Doon, sabi ko, nag-live ako nung isang araw, sabi ko, mayroon ditong nababanggit na co-perpetrator si Duterte. Hindi pa pinangalanan. Doon sa dokumentong 15 pages, hindi pinangalanan. Ang sabi lang doon, Duterte and his co-perpetrators. Naalala nyo yun? Ngayon, mayroon tayong clue doon. Sino-sino yung co-perpetrators noon? Sabi doon, itong mga co-perpetrators na ito ni Duterte, inappoint niya ito galing sa Davao, mga tauhan niya to galing Davao, nung maging presidente siya, dinala niya sa national positions, mga importanteng positions, at naging kasangkapan ito, mga makapangyarihan ito sa war on drugs. Ngayon, sino ba yung mga galing Davao na dinala ni Duterte na naging mga makapangyarihan sa war on drugs? Natural, si Bato yun. Pwedeng si Bongo kasi siya yung tagabigay ng rewards. Pero dahil hindi nga binanggit yung pangalan doon, redacted, hindi ko mabanggit si Bato. Pero sabi ko, sigurado tayo. Ngayon, mayroon palang mas marami pang dokumento na
sinapubliko na ang ICC prosecutor, pinangalanan na talaga. Pinangalanan na talaga si Bato de la Rosa at saka si Aguirre. Hmm? Ang Aguirre tinutukoy diyan, sigurado tayo yung secretary ng DOJ nung panahon ni Duterte, di si Vitaliano Aguirre yan. Oh. At ang De La Rosa, sino pa ba naman ang De La Rosa? Eh, di si Bato De La Rosa. Kaya ito, nung una sabi ko, hindi pinangalanan. Kasi yung hawak kong dokumento, yung nabasa kong dokumento, yung 15-page na documents. Pero sabi ko, di ba, naalala niyo yung live ko? Sabi ko, kahit dito hindi pinapangalanan, malinaw naman si Bato ito eh. Bakit? Mga co-perpetrators ni Duterte, mga galing Davao na linagay niya sa national positions at sila yung naging mga nagpatupad ng war on drugs. Sino yun? Yung Bato de la Rosa yun. Pero yun, mayroon na palang dokumento at linabas pala mismo ng ICC. Pinangalanan na si De La Rosa at si Aguirre. Ngayon, paano yung iba? Papangalanan din yan. May isasabay pa. Malamang sila Bongo yan. Sunod na yan. Ha? Ano ito mga kabunyog? Sa susunod na mga araw, lalabas na ang mga warrants. Mga warrants of arrest. Actually, si Bato, ano na eh, alam niya na yan. Kaya nga, tinatanong si Bato, sabi, ano ba, anong masasabi niya? Sabi naman ni Bato, sabi niya, handa naman daw na siya. Ano man daw ang mangyari, handa na siya. Kaya nung isang araw, umiiyak si Bato. Nag-speech siya doon sa Senado. Naaawa daw siya kay Digong. Bakit daw hinahayaan ng gobyerno na maghirap si Duterte doon? Maawa naman daw kay Duterte. Pauwiin na sa Pilipinas. Si Bato, naaawa siya kay Digong. Huwag mong kaawaan Bato si Digong. Isipin mo yung sarili mo. Sa susunod na mga araw, ikaw naman ang aarestuhin. At ang problema mo ngayon, hindi kayo itutolerate ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Sa tingin ko, kung si Chis Escudero noon, sinabihan ka na huwag kang mag-alala, poproteksyonan ka ng Senado. Ngayon, hindi. Si Tito Soto at si Ping Lacson, hindi. Kung anong batas, susundin nila yan. Pag sinabi ng executive na magko-cooperate ang Pilipinas sa Interpol, wala kang hindi yun susuwayin ni Lacson at ni Soto. Kaya maghanda ka na Bato. Pero sabi naman ni Bato, ready daw siya. O sige, alamin natin kung ready nga. Alamin natin kung ready nga. Pero ang malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, pinangalanan na. Nandun pala yung pangalan na ni De La Rosa at Aguirre. So yung iba, posible pa kaya? Oo. Ano yan? Maraming co-perpetrators yun. Maraming co-perpetrators yun. Pag binasa mo yung mga narration ng charges, yung mga kinaso kay Duterte, dinitalye kung paano ginawa ni Duterte yon, sinong mga sangkapan niya, tumulong sa kanya para magawa yung mga krimen na yon sa war on drugs. Malinaw, tayo alam natin kung sino doon ang mga masasangkot. Kaya dito sa susunod na mga araw, maglalabasan yan. Siya nga pala, may isa pang development. Ay di ba, bumisita yung mga officials ng embassy ng Pilipinas sa Dahig, bumisita sa kulungan kay Duterte. Nakausap nila si Duterte mismo, in-interview nila. Ngayon, galit si Sara. Galit si Sara, naglabas ng pahayag si Sara Duterte. Baka daw may masamang binabalak ang gobyerno at nagsasabwatan sa ang ICC. Kaya kung may mangyari daw sa kanyang ama, lalo na kung mamatay ito, pananagutan daw yan ng ICC at ng gobyerno ni Marcos. Naglabas na ng statement ang ICC. Sabi ng ICC, hindi naman, ang lahat naman ng pagdalaw sa detention prisoner tulad ni Duterte, alam ng detainee mismo. Ibig sabihin, pinaalam kay Duterte na may bibisita sa iyo, mga galing sa embahada, embassy officials ng Philippines sa Dahig. So papapasukin ba? Payag ka ba? O ganun. Kaya ito naman si Sara Duterte, nagngangawa na kaagad. Sabi daw, hindi man lang daw pinaalam sa kanila, sa pamilya nila. Si Duterte na mismo ang pumayag eh. Ayon sa statement ng ICC, yung tagapagsalita ng ICC. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, ayaw namin mag-comment dyan sa issue na yan. Pero ang malinaw lang, ang mga pagbisita sa detainee o sa nakakulong sa ICC, pinapaalam mismo yan sa detainee. Pinapaalam mismo. Yun, barado ngayon si Sara. Barado ngayon si Sara. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, habang mainit ang mga issues ng katiwalian dito sa ating bansa, itong issue ni Duterte, hindi rin datin ito dapat kalimutan. Kaya tama lang.
Nung isang araw, kahit hindi tuloy yung confirmation of charges hearing, itinuloy pa rin ng mga biktima, itinuloy pa rin ng pamilya ng mga biktima, itinuloy pa rin ng mga supporters na ng mga human rights groups, itinuloy pa rin naming mga abogado ang pagpunta sa dahig sa The Netherlands. Kaya nagrally kami doon para ipakita na hindi namin gusto yung ginawa na hindi itinuloy ang confirmation of charges hearing. Dapat sa kagyat, sa immediate, gawin na. At saka hindi totoo na si Duterte ay unfit for trial. Kasi sigurado yung mga officials ng DFA na pumunta doon makakapagsabi. Makakapagsabi niyan. Kaya oh, at saka kahit pa naman si Duterte unfit for trial, si Bato hindi naman damay diyan. Halimbawa si Duterte hindi fit for trial. Halimbawa si Duterte hindi fit for trial. Eh kung si Bato perpetrator, aarestuhin pa rin yan si Bato. Iba naman si Bato kay Duterte. Baka ang mangyari diyan kung si Duterte may hindi naman hindi naman natin pero sabi ko nga noon, 'di ba? Mas mahirap ang kalagayan ni Bato kay Duterte kasi si Duterte hindi na rin yan magtatagal sa mundo eh. Lahat naman tayo mamamatay. Ay si Duterte sa sakit niyan at sa tanda niyan. Hindi natin alam kung anong mangyari diyan. Pero hindi naman dahil dun sa foul play na sinasabi ni Sara na parang ginawa ng masama o plinanuhan ng masama ng ICC ng gobyerno. Pero si Bato ang lakas-lakas pa niyan. Kaya kung maaresto man yan si Bato at madala sa ICC ay magtatagal yan. Magtatagal yan. Mm. Kaya at hindi lang si Bato, yan siguro ngayon nag-ano na, ha? Nababahala na sila Aguirre o napangalanan na siya. Napangalanan na siya. Kaya salamat na lang at nangyayari ito mga kabunyog mga kababayan na napapanagot ang mga ito. Nagiging leksyon na ito sa mga opisyal ng gobyerno na kahit ano sabihin nyo pa, kasi ang justification nila Duterte niyan, ginagawa daw nila yan para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi yun. Hindi yan pwede. Sa dami ng pinatay, sa dami ng naging biktima ng war on drugs ni Duterte, crimes against humanity na yan. Salamat na lang at mayroong ICC. Kaya nga yung mga nagbabatikos diyan sa ICC hindi kung sa Pilipinas yan mahirapan tayo. Mahirapan tayo sa ganyan. Kaya mga kabunyog, ang maganda dito at least napangalanan ni sila Bato at Aguirre at may mga isasabay pang iba. Abangan na natin. Itong mga susunod na araw lalabas na ang warrants para kay Bato at sa iba pa. Yan, abangan natin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, mabuhay po tayo. Iska ng PNP nung unang 3 taon nitong kasalukuyang administrasyon. For the record, Mr. President, kasama po ng aking pagsuporta dito sa resolution na ito. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Tiberos, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move to suspend consideration of the measure. Is there objection? There being none, motion is approved. Then tomorrow, Mr. President, we plan to put this up for second reading. And by Wednesday, we can have it put for third reading. And of course, we'll ask all members. We need 2/3 vote, being that this is a treaty that has to be approved. So, Mr. President, just some housekeeping matters. Pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect the following members of the Committee on Accounts. So move, Mr. President. On the part of the majority, we'd like to elect Senator Lauren Legarda, Senator Pia Cayetano, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lito Lapid, Senator Mark Villar, and Senator Erwin Tulfo. So move, Mr. President. Is there objection? There being none, motion is approved. Furthermore, Mr. President, upon the instruction of the chairperson, I manifest that we designate Senator Lauren Legarda as vice chairperson of the committee. In charge of the building now. That is noted. Vice chairman of the Committee on Accounts, Mr. President. May I ask for minute suspension? Kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan
At kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinates sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang
yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma. Ngunit, tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person.
na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po,